Sino na naman po kaya ang kausap ng tita ko, ha? Lagi ko na lang po kayong napapansin na nagtetelebabad, ha? Sige na, manliligaw ko, bakit? Di nga po, sigurado kayo? Anong akala mo sa akin, sinungaling? Imposible na bang may manligaw sa akin? Hindi pa naman ako ganong matanda Saka hindi ko naman pinagbabawal na ligawan ako. Kaya ayoko nagsasabi sa'yo Ganyan-ganyan ang reaksyon na naiisip ko. Hindi naman po sa ganun, pero Simula nang bigla ang pagpapakabit ni Tita Mila ng internet, napansin ko na panay na rin ang telebabad niya. Walang araw o gabi na hindi ko siya nahuhuling may kausap sa telepono. Hindi ko naman siya mausisa at halatang ayaw namang ipaalam sa akin kung sino ang nasa kabilang linya. Hanggang isang araw ay hindi na nga ako nakatiis. Matanda na ako para pagsabihan mo, Dahlia. Huwag mo kong alalahanin. Alam ko ang pinapasok ko at kaya ko ang sarili ko. Ang pinapagawa ko ang atupagin mo. nakakagulat lang po kasi. Nung wala pa tayong internet, parang wala rin po kayong pakialam sa cellphone nyo. Tapos ngayon, malalaman ko po na manliligaw nyo ang katelebabad nyo. Sige na. Huwag ka nang makulit. Isampay mo na lang ulit yung mga damit na hindi pa natuyo kahapon. Opo, mas susunod po, madam. Napaisip ako habang nagsasampay kung paano nakilala ni Tita Mila ang manliligaw niya at kung may nagbigay ng number sa kanya. O, pwede rin sa online niya nakilala. Sino kaya ang manliligaw ni tita, ha? Ano kayang itsura? Sana naman makasundo ko. Maswerte na akong nasa poder ako ni Tita Mila. Uli lang lubos na kasi ako sa edad na 22. Kakambal ni tita ang tatay Mario ko. Namatay siya 3 taon pa lamang nakakaraan. Nasawi siya sa isang aksidente sa pinagtatrabahuhan niya bilang construction worker. Ang nanay ko naman ay namatay pagkapanganak pa lamang sa akin. Mahina raw kasi ang puso niya. Si tita na ang tumayo bilang nanay ko simula noon. Naging katuwang siya ni tatay sa pagpapalaki sa akin. Masipag at matyaga sa trabaho si Tita Mila. Isang mayamang pamilyang kumuha sa kanya bilang yaya. Hanggang sa naging mayordoma na siya. Nang mamatay ang matanda niyang amo, ng ibang bansa ang mga anak nito, pinauwi na si tita sa probinsya namin. Bilang ganti sa matagal na paninilbihan, binigyan si Tita Mila ng milyones na halaga ng pera, alahas at lupain. Kaya kahit nasa lagpas 40 pa lamang siya, ay hindi na siya naghanap pa ng trabaho. Sa halip ay nagpatayo siya ng malaking bahay sa minana naming lupain. Yun na ang pinakamalaking pinagkagastusan niya, maliban sa mga damit, pampaganda, pagkain at mga halaman na siyang libangan niya. Hindi rin naman siya gaanong pumupunta kung saan-saan. Maliban kung holiday o bakasyon, kasama si Tita Susan na matalik niyang kaibigan. Medyo may pagkamataray lang si Tita Mila. Palautos at palapo na rin. Siguro dahil nasanay na ganun ang trabaho niya. Pero hindi siya maramot. Binibigyan niya ako ng sobra-sobrang allowance kapalit ng paglilinis ko sa bahay at pananatili sa tabi niya. Kaya hindi na ako naghanap ng trabaho kahit nakapagtapos naman ako ng vocational course. Wala ako masyadong alam sa buhay pag-ibig ni Tita Mila. Hindi rin kasi siya palakwento tungkol sa mga ganong bagay. Kaya nakakagulat talaga na bigla na lang siyang may manliligaw. Hoy, ano ka ba? Hindi ka pa ba tapos sa pagsasampay mo dyan, Dahlia? May bagong pampagandang inalok si Susan. Mukhang epektibo sa kanya, bumili tayo. Pampaganda na naman? Ka-order lang natin ng Dr. Bew nung 1 linggo. Halos hindi pa po yun nagagalaw. Ay, mukha namang hindi epektibo ang isang yun Itong sabi ni Susan na Magic Beauty Derm, mas maganda. Kuminis at mamula-mula ang mukha ng bruha na mag-video call kanina. Kaya bilisan mo na dyan. Last na po ito mga panloob.
Naiiling ko na lamang na sagot. Sa tingin ko'y nahuhumaling na talaga si tita sa mga pampaganda. Hindi pa nga nauubos ang isang produkto. Umuorder na naman ng panibago. Sa ikinikilos niya, nahalata ako na gusto talaga niya maging maganda sa harap ng manliligaw niya. Hindi naman sa pinupulaan ko ang sarili kong tiyahin, pero hindi ganun kaganda si Tita Mila. Hindi katulad ni Tatay Mario na may pagkamistiso. Halatang halata sa tangos pa lamang ng ilong. Dahil daw yun sa lahing Espanyol ng lolo namin. Samantalang kabaliktaran si tita na sa lahi naman daw ng lola namin na Pilipina nakuha ang itsura. Buti na lang nagmana ako kay tatay. Pero si tita, kumakaasta grabe. Daig pa ako. Hay! Pumasok na ako sa loob ng bahay. Mabagal akong naglakad patungo sa silid ni tita. Malayo pa'y kita ko ng bahagyang nakabukas ang pinto. Kaya dinig na dinig kong dumadagong-dong na halakak niya. Para siyang kinikiliti. Nakinig pa muna ako sa labas imbes na pumasok. Huwag mo ko masyadong pinakikilig, Vince. Oo na. Gwapong-gwapo ka na dyan sa forma mo. Bagay na bagay sa'yo. Ang kulit. Pwede ka na nga pumunta ulit dito. Oo. Sinasagot na kita. Hala! Vince ang pangalan ng manliligaw ni tita? At sinagot na niya? Sa narinig ko, nakalimutan ko tuloy na nakabukas pala ang pintuan. Hindi sinasadyang naitulak ko ito. Nagulat naman si Tita Mila pagkakita sa akin. Mabilis niyang ibinaba sa ibabaw ng kama ang cellphone at dumiretso ng bangon. Ano ba, Dahlia? Bakit pumapasok ka nang hindi man lang kumakatok? Sorry tita, nakabukas kasi ang pinto. Nakabukas ka dyan. Ang sabihin mo, nakikinig ka sa usapan. Oh, ano ngayon na narinig mo, ha? Si tita, wala po. Wala akong narinig. Walang narinig. Kunwari ka pa. Halika, tingnan mo to. Tingnan mo na tong pinadala ni Susan na picture ng Magic Beauty Derm. Ang akala ko'y masasabon na ako ni tita. Mabuti na lamang ay hindi. Bibili ako ng 4 na set nitong Magic Beauty. Ikaw, total marami pa naman yung Dr. View. Yun na yung sayo. Ay, sana naman maging katulad na rin ang mukha ni Susan ang mukha ko. Tsak na. Parang wala sa sarili si Tita Mila nang mahaplos pa sa mukha. May patinga-tingala pa siya sa kisame na parang nangangarap. Gusto ko ng fresh cucumber juice. Parang tuyo na ang balat ko eh. Maglalagay din nga ako nun sa mukha. Napatangan na naman ako sa mga sinabi ni Tita Mila. Hindi na ako magtataka kung isang araw ay bibisita ng lalaki sa bahay. Hindi rin kasi mahilig lumabas ng bahay si tita. Magkasundo kami sa ganung bagay. Pero hindi katulad ni tita na may holiday at bakasyon sa kung saan. Ako, sa bahay lang ang pinakamalayong napuntahan. Wala kasing maiiwan sa bahay. Masaya na rin ako na maimbitahan sa birthday ng ilan kong kaibigan noong high school at ng best friend kong si Regina. Taong bahay talaga ako dati pa. Kahit noong buhay pa si tatay at hindi pa permanente si tita sa bahay. Sanay din akong mag-isa. Hindi naman delikado sa lugar namin kahit probinsya. Tahimik ang paligid namin. Tatatlo lang kaming magkakapit-bahay na pawang malalaki ang tirahan dito. Lilinisin ko lang po ang atik. O sige, tamang-tama lang na matatapos ka, magtanghalian na tayo. Iniwan ko si tita. Umakyat na ako sa atik. Madali ko natapos ang paglilinis sa lugar dahil hindi naman ganun kadumi yun. Pero hindi kagad ako bumaba. Nagbuklat-buklat muna ako ng mga libro doon. Nawili na ako sa pagbabasa. Kaya hindi ko na malaya na umakyat na pala si Tita Mila sa atik. Binato niya ako ng mga pipino. Napabalikwas ako at napatayo bigla sa gulat. Tita, bakit po? Anong bakit po ka dyan?
Wala ka bang balak magtanghalian, ha? Sorry na po. Parang tinatawag ako ng mga libro na basahin sila. Anong tinatawag ang sinasabi mo? Nagsasalita ba yung mga libro, ha? Hala, punta sa palengke at ibili mo ko ng pipino. Nabubulok na ang mga gulay sa ref, hindi mo pa alam. Hindi mo na yata tinitingnan ng laman eh. Ayaw niyo naman po kasi ng mga niluluto ko. Pag pinakialaman ko naman ang laman ng ref, tapos bigla maghahanap kayo, lagot na naman ako. Basta, lumakad ka na. 3 kilong pipino na ang bilhin mo. Gagawin ko na ring atsara ang iba. Paborito ni Vince yun. Opo, bibili na po. Damputin mo yung mga pipino at itapon mo. Sa likod ng isip ko, ang taray talaga ni tita. Parang siya pa itong nagkakandara pa sa nobyo niya. Hindi pa rin ako makapaniwala. Masyado ko nabibilisan sa mga pangyayari. Isa-isa ko ngang dinampot ang medyo nagkukulay dilaw ng mga pipino. Hindi ko lamang masabi-sabi kay Tita Mila na sa dami ng mga pinamimili niya, kadalasan ay hindi na napapansin na nasisira na lamang. Nasulyapan ko na lamang siya na binubuklat na ang librong binabasa ko. Nakakatuwa yan, Tita Mila. Pambata pero pwede rin sa matanda. Aliw na aliw nga ako Walang tugon si tita. Maganda, tita, no? Anong maganda sa kwentong aswang na to, ha? Basahin niyo po. Pang-aliw lang. Para po bawas na rin sa pagtetelebabad. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil sa pulo ko sa ulo ng librong binato ni tita. Hindi pa nakontento at nilapitan pa ako sa kanang gigil na pinagyuyuyugyog ang balikat ko. Pati buho ko'y hinila-hila pa niya. Aray, tita! Masakit po! Sa susunod, huwag mo akong pinagloloko, ha? At tatamaan ka na talaga sa akin. Hindi na po mauulit. Bitiwan niyo na po ako. Ibibili ko na kayo ng isang sako ng pipino. Sige, isa pa. Alis na, alis! Nagtatatakbo ko palabas ng atik pababa ng hagdana. Napakamot na lang ako sa ulo ko dahil sa sakit ang huling palo ng palad ni tita. Wala nang suklay-suklay. Inayos ko na lamang ang pagkakatali ng nagulo kong buhok. Kumuha ko ng pera sa lagayan at lumabas na ng bahay. Mga 200 metro pang nilakad ko hanggang sa labasan kung saan may dumadaang tricycle. Sa suki naming si Lola Pinyang ako dumiretso para bumili ng pipino. Matalik na kaibigan din daw siya ng lola ko, ang nanay nila tatay at Tita Mila. Gustong gusto namin si Lola Pinyang kasi kahit nasa 70 na ang kanyang edad at uugod-ugod na, hindi pa rin matigil sa kakatrabaho. Kaysa naman daw malugbok na lamang siya sa higaan. Buong araw siyang nakaupo sa umba-umba habang katapat ang kaha na lagayan ng pera. May sarili siyang pwesto ng tindahan ng mga gulay, prutas at iba pang sariwang pampalasa. Katunayan ay isa sa mga bagsakan ng mga produktong sariwa sa palengke. May kausap si Lola pagdating ko. Isang lalaking nakatalikod mula sa kinatatayuan ko, kaya hindi ko kita ang mukha. Matangkad ang nakasombrerong lalaki at medyo mabango. Kaya hindi ko napigilang singhutin ang amoy niya. Para lang siyang bagong paligo. Itim na t-shirt ang suot. Paglingon niya ay napasinghap ako. Laglag ang pangako nang marinig ang may kalakihang boses ng lalaki. At nang dumako ang mga mata ko sa mukha niya, natulala na yata ako. Nakasuot siya ng itim din na salamena. Pinasadahan ng namimilog kong mga mata ang kabuuan niya. Buong paghanga ko siyang pinagmasdana. Para siyang si Adonis sa paningin ko. Nagliliwanag rin sa kaputian ang balat niya dahil sa purong itim na suot. Baka maglaway ka na niyan, miss. Hoy, Dahlia! Isara mo na yung bibig mo at pumarito ka na. Ano bang bibilhin mo?
Noon pa lamang ako natauhan na. Pipit na pahiyang lumapit ako kay Lola Piñanga habang sinusundan ng tingin ng lalaking papalayo. Guwapo ano? Si Enteng yan. Ang bagong supplier ko ng gulay galing bundok. Pero hindi lang siya basta-basta supplier, kundi anak din ng may-ari. Masipag yan. Hanga nga rin ako eh. May inaalok pang ibang negosyo ang pamilya nila. Pera padala, ticketing, pati pagkakabit ng internet daw. Pati yung bagong-bagong sementeryo sa kabilang barangay na Memorial Park ang tawag, sa kanila rin pala. Maayos naman siyang kausap. Pero ayoko lang na hindi man lang siya nagtatanggal ng salamin kapag kinakausap ako. Ganun po talaga ang ibang mga lalaki, Lola Pinyang. Ayaw na nakikitang tumititig. Saka, pandagdag pogi points po yun. Oo, naiintindihan ko naman yun. Kaya lang ewan na nga rin natin. Iba na ang panahon ngayon. O ano bang bibilhin mo? 3 kilong pipino po ang sakin, tsaka chicharon. Tamang-tama, bagong dating din ng chicharon. May kasama ng sausawan. Wow! Sana todo asim ang sausawan nila para hindi na ako gagawa ng panibago sa bahay. Etong supot, kumuha ka na. Ikuha mo na nga rin ako ng 2 at ibibigay ko kay Boning. Sino si Boning la? Siya yung bagong kapitbahay ko na albularyo. Marami siyang kayang gawin. Pwede siyang lapitan anumang oras. Akala ko po wala nang ganyan dito. Meron pa po pala. Ang mga masasamang nilalang ay nakikita na kung saan-saan din, Dahlia. Mas magaling na rin sila ngayon sa pagpapanggap nila. Nakikisabay na rin sa modernong panahon. Lalo na sa atin dito, na hindi pa naman lahat ay makabago na. Madali silang makakahalubilo ng hindi natin nalalaman. Kaya alerto rin ang mga albularyo. Ganun po ba? Tatango-tango ako habang pumipili ng pipino. Baka kasi mapulaan na naman ako ni tita. Maging ang chicharon ay nagdagdag pa ako ng 2 para hindi na siya magreklamo na hindi ko siya binilhan tapos masarap pala. Ganyan kami ng tiyahin ko. Hindi lang basta tiyahin at pamangkin ang turingan. Mag-ina, magkapatid, magkaibigan din. Minsan nga magkaaway pa kapag hindi kami nagkakasundo, katulad na lamang kanina. Pag-uwi ko, excited akong bumaba ng tricycle. May laman pang chicharon ng bibig ko dahil hindi ko na napigilang papakin habang nasa biyahe. Dadampot pa sana ako ng 1 piraso habang naglalakad papasok sa amin nang mapansin ko ang parang delivery truck sa harapan ng bahay na ipinagtaka ko. May bisita si tita? Sino kaya? Binilisan ko ang paglalakad. Pakiramdam ko na ang nobyo ni tita ang dumating. Naalala ko ang pag-uusap nila kanina. Gusto kong kilatisin kung sino man ang nobyo ng tita ko. Package deal kami ni tita. Kung talagang seryoso siya at balaki niyang asawahin ang tiyahin ko, dapat isama na rin niya ako. Nakabukas ang maliit na pinto ng gate, kaya diretso na akong pumasok. Akala ko nasa garden lang si tita at ang bisita niya. Pero walang tao sa garden. Wala rin sa balkonahe. Nakabukas naman ang malaking pintuan ng bahay, kaya nagtuloy-tuloy ako sa loob. Pero wala ring tao. Nasaan kaya siya? Tita Mila? Tita? Umabot na ako sa kusina. Lalabas pa sana ako at sisilip sa likod bahay, pero bumukas na ang pinto roon. Iniluwa ang matangkad na lalaki. Nanlaki ang aking mga mata at napanganga ako. Hindi ko inaasahan na makikita ko si Enteng sa bahay namin. Oh, nandito na pala ang pamangkin mo, Mil. Ay, ikaw pala. Dahlia, di ba? Ikaw?
O Dahlia, kilala mo si Vince? Ang pinabibili ko, nasa na? Andito, Tita Mila. Sinamahan ko na rin ng chicharon. Alam kong paborito mo kasi to. Gumawa ka na ng cucumber juice at maghanda ng tanghalian. Mamaya ko na ipapakilala si Vince. Doon muna tayo sa salahan. Halos lumuwa ang mga mata ko sa gulat. Nakita kong mga kinikilos ni tita. Kapit na kapit siya sa braso ni Vince na para bang aagawin ng iba. Nagtaka talaga ako. Hindi naman kasi Vince ang pangalan ng lalaki, kundi Enteng, sabi ni Lola Pinyang kanina. Tapos ang bata-bata pa niya. Hindi ko lubos maisip kung paano niya natipuhan ang katulad ng tiyahin ko. Naiiling na nagsalita ako habang hinaharap ang mga pinamili. Nakalimutan ko na baka marinig ako ni tita. Siya ba talagang nobyo ng tita ko? Diyos ko. Ano kayang nakita sa tita ko na wala sa akin? Tulungan na nga lang kita. Baka abutin ka pa ng siyam-siyam sa paghahanda eh. Nagulat ako sa biglang pagsulpot ni tita. Naipanalangin ko tuloy na sana'y wala siyang narinig sa mga pinagsasabi ko sa sarili ko. Baka kasi isipin pa niyang gusto kong agawin ang nobyo niya. O bakit? Mag-uusisa ka tungkol kay Vince. Hindi mo inaasahan na magkakanobyo pa ako, no? Hindi naman sa ganun, tita. Kaya lang, parang ang bilis naman po. Bakit pa ako magpapakipot? Kung pareho naman pala kami ng nararamdaman. Ang sabihin mo, hindi ka makapaniwala dahil di hamak na mas bata siya sa akin. Alam ko, pero anong magagawa ko? Nahulog na ang loob ko sa kanya. Pero teka nga lang, paano mo nakilala si Vince? Tsaka kailan? Kanina lang po sa palengke. Supplier siya ng gulay ni Lola Pinyang. Pero hindi po Vince ang pangalan niya kundi Enteng. Vicente kasi ang totoong pangalan niya. Enteng ang palayaw niya sa kanila. Pero Vince ang gusto niyang itawag sa kanya. Ayaw kasi niyang ikahiya ko siya na parang taga-bundok daw ang pangalan. Ay, ang sweet diba? Nag-aalala siya para sa akin. At mabait pa. Nung nagkabit siya ng internet natin, nilibre niya ako ng installation fee. Ibig sabihin, nung nagpakabit kayo ng internet, noon niyo pa lang po siya nakilala? Oo. Unang tinginan pa lang namin eh. Nahulog na talaga ang loob ko sa kanya. Na love at first sight ako. At sinagot niyo na siya pagkatapos? Tumigil ka na nga dyan. Wala akong pakialam kung ang bilis ng pangyayari. Lalong wala rin akong pakialam kung malayo ang agwat ng edad namin, no? Basta mahal niya ako at mahal ko rin siya. O sige, bilisan mo na ang paghahanda. Baka gutom na ang honey ko. Iniwan ako ni tita sa kusina. Bit-bit niya ang kanin at ulam. Tinapos ko naman ang paggawa ng cucumber juice. Plato, kubyertos at pitsel ang dala ko papunta sa hapagkainan. Sa hapag, nakaupo si Tita Mila sa tabi ni Vince. Lumipat pa talaga ng pwesto ang tiyahin ko para makatabi lamang ang nobyo niya. Asikasong-asikaso ni tita ang lalaki. Kung makakilos sila, parang silang dalawa lamang ang naroon. Ang sarap nitong chop suey mo, Mil. Paborito ko to eh. Talaga? Baka naman binobola mo lang ako. Nako, hindi. Sa busy ko, wala na akong oras makipagbulahan pa. Iyaan mo. Sa susunod, dadala na kita ng mga gulay. Hindi niyo na kailangan mamili pa. Sinabi mo yan, ha? Damihan mo pa ang pagkain, honey ko. Malayo pa ang biyahe mo. Itong adobo, espesyal yan, may pinya. Salamat, pero ako na. Nakakaya naman kay Dahlia. Lalo na sa'yo, mahal. Pero, bago ko pala makalimutan, baka pwedeng dito muna ako tumuloy. Marami kasi akong aasikasuhin para sa nalalapit na pagbubukas ng memorial park namin sa kabilang barangay. Sa Biyernes na kasi. Pumunta kayo ni Dahlia, ha? Naku, bakit ngayon mo lang sinabi?
Oo naman. Welcome ka dito sa bahay ko, Vince, Sunny. Walang problema kay Dahlia. Mabait yang pamangkin ko kahit may pagkapakailamera. Nagpapasalamat naman ako na siya ang kasama ko rito sa bahay at hindi ibang tao. Sige lang, kain ka na marami, Vince. Itong cucumber juice, paborito to ni tita. Tikman mo rin. Ako na magsasalin para kay Vince ko. Sige po. Wala talaga akong masabi sa bilis ng pangyayari na nasaksihan ko. Maluluka yata ako dahil kay tita. Parang takot talagang maagawan ng lalaki sa inaasta niya. Hindi man lamang siya nag-aalala na dalawa lamang kami sa bahay at pareho pang babae. Pasimple kong sinuliapan si Vince. Mukha naman siyang mabait kahit hindi nakikipagtitigan ng diretsyo. Natanong ko tuloy sa isip ko kung ano kaya ang nakita niya sa tiyahin ko at nagustuhan niya ito. Sumulyap din pala siya sa akin at tinanguan ko. Pero mabilis akong nagbawi ng tingin. Napansin kasi kami kaagad ni Tita Mila. Kinuha niya kaagad ang atensyon ng nobyo niya. Minadali ko na ang pagkain para maiwan ko na sila. Pakiramdam ko kasi magkakasala pa ako kapag nasa harapan pa nila ako. Tapos na akong kumain, tita. Lilinisin ko na po ba yung guest room? Ay oo, buti naalala mo. Sige, total tapos ka na rin kumain. Ako na ang bahalang magligpit ng mga pinagkainan. Marami pa kaming pag-uusapan ni Vince ko eh. Hindi na ako nakasagot dahil pinuno ko ang bibig ko ng huling subo. Walang imik na iniwan ko na silang dalawa. Halos mabilaukan pa ako na naghagilap ng mainom na tubig pagdating sa kusina. Hiningal ako pagkatapos makainom. Grabe! Ikaw na talaga, Tita Mil. Diyos ko, nananaginip ba ako? Kababalaghan na yata ito nangyayari. Madali kong nalinis ang guest room dahil hindi naman ganun kadumi yun. Paglabas ko'y wala si na tita sa sala. Hindi ko na sila hinanap. Nagkulong na lamang ako sa silid ko. Hindi ako sigurado kung gaano katagal akong nakatulog. Pero nang magising ako at lumabas ng silid, tahimik na ang sala. Nang tignan ko ang orasan, mag-aalas 8 na ng gabi. Hindi man lamang ako ginising ni tita. Nag-alangan pa ako kung pupuntahan pa si tita o hindi na. Sa huli nagpasa akong wag na siyang istorbohin. Ayoko kasing magalit na naman siya sa akin at maistorbo ko pa sila ng hani niya. Naisipan ko na dalhin na lang sa silid ko ang hapunan ko, imbes na sa hapagkainan pumuesto. Nang matapos ko ang pagkain, itinabi ko na lamang ang pinggan. Nagtupi muna ako ng mga bagong labang damit namin ni tita. Maghahating gabi na at bala ko nang matulog. Nang maisip kong ilabas ang pinagkainan ko, saka uminom na rin ng tubig. Binitbit ko ang plato para ihatid sana sa kusina. Nang paglabas ko ng silid, ay napansin kong nakapatay ang mga ilaw sa buong kabahayan. Sinanay ko muna ang mga mata ko sa dilim. Hindi kasi ugali ni Tita Mila na patayin ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Hahakbang na sana ako patungo sa pinakamalapit na switch ng ilaw nang may maaninag akong taong naglalakad sa bandang sala. Hindi ako nakakilos. Nagtaka ako at kinabahan ng husto. Tiyak ko na si Vince ang nakikita ko. Umira lang pagkamausisa ko. Minatsagang ko mga kilos ni Vince. Nasanay na rin ang mga mata ko sa dilim. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa mga bintana, lalo na ang malapit na pintuan sa harap ng bahay, kitang-kita ko ang galaw ng lalaki. Palinga-linga pa siyang naglakad patungo sa pintuan sa harap. Buong ingat niyang binuksan ito. Tahimik na lumabas at maingat ring isinarang muli ang pinto. Saka pa lamang ako nakahinga na maluwag. Noon ko lang napansin na parang hindi na pala ako humihinga habang sinusundan ng tingin si Vince kanina. Saan kaya siya pupunta?
Nag-alangan ako kung susundan ko si Vince o hindi. Ipinato ko na lamang ang plato sa lababo. Uminom ng tubig, saka bumalik sa silid para matulog. Sa malas ko, hindi kaagad ako nakatulog dahil iniisip ko si Vince at ang kanyang pag-alis. Humanda siya. Kapag nahuli ko pa ulit siyang umaalis kahit gabing-gabi na, isusumbong ko na talaga siya kay tita. Nang mga sumunod na araw, mas naging alerto na ako. Maaga kong tinapos ang mga gawain sa buong maghapon na at sa tuwing napapansin kong magkasama sila Tita Mila at Vince, umiiwas ako at lumalayo kuno. Pero ang totoo niya na ay pasimple ako nagmamasid at nakikiramdam sa kanila. Pagsapit naman ng gabi, pagkatapos ng hapunan at pagliligpit sa kusina, ay sa kwarto na muna ako. Kunwari hindi interesado manood ng telebisyon. Wala namang puna si tita sa akin dahil puro na lang Vince ang lumalabas sa bibig niya. Napaborito ni Vince ang ganito, gusto ni Vince ang ganyan. Pero ng gabi bago ang opening daw ng Memorial Park, naisipan kong sa atik tumambay. Gawain ko na rin ito noong bagong tayo pa lamang ang bahay at naiiwan akong mag-isa. Binilhan pa talaga ako ni tatay ng telescope para kitang-kita ko sa labas. Nang sa ganun daw, kung may masamang nangyayari sa labas, makikita ko na mula sa atik. Hindi ko nga akalain na mapapakinabangan ko ang itinurong yon ni tatay. Libangan ko lang naman ito dati. Pag siya umalis, kitang-kita ko rito. Pwede ko pa siyang sundan ng tingin kahit malayo na. Tamang-tama. Maliwanag naman sa labas. Kita ko hanggang sa kalsada. Lagot ka sa akin pag may ginawa kang hindi maganda, enteng Vince. Lumipas ang oras. Hanggang sa maghahating gabi na. Inaantok na ako. Naisip ko na ngang sa atik na lamang matulog. Nakasandal ako sa dingding habang nakapikit. Maya-maya'y sumilip lamang ako sa salaming bintana sa tabi ko. Pero napabalikwas ako ng bangon dahil tila may pumapagaspas sa labas. Inaninag ko ang bahagi ng garden. Nanlaki ang mga mata ko nang inakala kong malaking ibon ang lumilipad sa sulok ng pader. Kinuha ko pa ang telescope para makita ng malapitan ang malaking ibon. Aswang! Manananggal! Si Vince! Tila nag-uusap ang dalawa. Tumingala pa sila sa kinaroroonan ko. Nagulat ako't hindi kagad gumalaw. Pakiramdam ko'y nakatitig sila sa akin. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang paglabas ng mga pakpak sa likod ng lalaki at bigla na lamang siyang lumipad. Naiwan ang kalahati ng katawan sa lupa. Pakiramdam ko'y binuhusan ako ng malamig na tubig. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Nanindig din ang lahat ng balahibo ko sa katawan dahil sa takot. Wala sa sariling nagsalita ako. Diyos ko! Manananggal si Vince! Anong gagawin ko? Si tita! Kailangan malaman ni tita ang nakita ko! Wala akong inaksayang panahon na. Lumabas ako sa atik at nagmamadaling bumaba. Pinailawan ko na ang sala at tinungo ang hallway papunta sa silid ni Tita Mila. Pero laking gulat ko nang bago ko pa marating ang pinto ng silid ay bumukas na ito at lumabas si Tita Mila. Oh, Dahlia, bakit gising ka pa? May kailangan ka ba? Tita, may sasabihin po sana ako. Sa ganitong oras? Gaano ba yan kaimportante? Hindi na ba makakapaghintay ng umaga? Ano kasi, tita... Oh, Mil, mahal. Dahlia, bakit gising pa kayo? Kulang na lang ay mapalundag ako sa gulat nang marinig ko ang boses ni Vince mula sa likod. Kabadong nilingon ko siya at sinipat. Nakapantulog siya.
sa halip na damit na itim ng suot. Kinusot ko pa ang aking mga mata na parang bagong gising. Sobra akong nagtaka. Nilapitan naman siya ni Tita Mila. Vince, honey, gising ka pa rin pala. Nauhaw kasi ko kaya bumangon ako para uminom ng tubig. Sakto naman si Dahlia gising din. Pwede ba, Dahlia? Sa umaga na lang tayong mag-usap? Pero tita, Bukas na nga kasi sabi ng tita mo, Dahlia. Ikaw naman. Maga pa bukas ang lakad natin kaya dapat matulog ka na rin. ikaw ba't gising ka pa? Manghihingi sana ako ng gamot sa sakit ng tiyan eh. Hindi yata ako natunaw sa kinain kong pangat kanina eh. Tarahan, ituturo ko sa'yo kung saan ang lagayan ng mga gamot. O Dahlia, bumalik ka na sa pagtulog ha. Tatalikod na sana si Tita Mila, pero hinabol ko siya at hinablot ang braso. Tita Mila, ang sama ng panaginip ko. Tungkol sa aswang. Parang totoong totoo. Natatakot po ako. Pwede bang tumabi sa'yo sa pagtulog? Tumawa si Tita Mila. Ano ka ba naman, Dahlia? Parang panaginip lang eh. Para ka namang hindi sanay mag-isa. Saka hindi ka na bata, no? Naku, yan ang napapala mo kakabasa ng kababalaghan ng mga libro. Pagbigyan mo ng pamangkin mo, mahal. Minsan lang naman eh. Hindi ko inaasahan na sasabihin ito ni Vince. Medyo nalito tuloy ako. Parang lumalabas na hindi siyang nakita ko kanina. Naisip ko rin baka pinaglalaroan lamang ako ng mga mata ko. Hindi, ayos lang yun, Han. Ano ka ba, Dahlia? Panaginip lang yun at hindi totoo. Huwag mo nalang patayin ang ilaw sa silid mo. Sige na. Pasimple pang bumulong si Tita sa akin. Mahiya ka naman. Ang laki mo ng tao eh. Takot ka pa rin na walang katabi. Talagang hindi ko nakumbinsi si Tita Mila. Kaya napilitan akong bumalik sa silid ko. Pinilit ko ang sarili kong makatulog. Naglock na lamang ako ng pinto. Hinarangan ko pa ito ng mesa at bangko. Ang bintana'y dinoble ko ang kurtina. Itinulak ko rin ang kabinet para harangan ito. Inabot na ako ng umaga kakapakiramdam sa paligid. Nang makita kong sumikat na ang araw, saka pa lamang ako nakahinga na maluwag at nakatulog kahit paano. Dahlia, ano ba? Gumising ka na nga. Anong oras na oh? Aalis pa tayo, naghihintay na si Vince. Nagising ako sa sunod-sunod na yugyog ng balikat ko. Si Tita Mila pala. Nasa harap ko, bagong paligo na. Ano? Babangon ka ba o hindi? Sabihin mo lang kung ayaw mong sumama at kami na lang ni Vince ang aalis. Dito na lang ako sa bahay, tita. Napuyat po kasi ako kagabi. Yan kasi. Sinasabi ko talaga sa'yo, ha? Tigilan mo na ang kakabasa ng horror. Kung ano-ano na napapanaginipan mo. Nakakaya kay Vince kagabi. Sorry po. Alam kong hindi ko basta-basta makukumbinsi si Tita Mila sa nakita ko kagabi. Kaya hindi ko na siya pinilit pang maniwala sa akin. Pero may nabuo sa isip ko na gagawin. Hinihintay ko na lamang na makaalis si Tita Mila. Dahlia, hindi ko alam kung ano oras kami makakauwi mamaya, ha? Baka gabi na. Pero sa Memorial Park lang naman daw kami ni Vince maghapon. Baka maisipan mong sumunod. Sige po, ingat po kayo. Hanapin ko na lang po kayo kung makakapunta ako dun mamaya. Pero sandali po pala. O bakit? Ano na naman? Nauna na akong lumabas ng silid at nagmamadaling pumunta sa kusina. Kumuha ko ng isang pirasong bawang. Nagpalinga-linga muna kung nasa paligid si Vince. Nang matiyak kong wala, inabot ko kaagad kay Tita Mila ang hawak ko. Nang makita niya ang bawang na ibinibigay ko, ay pinagtawanan niya ako. Anong kalokohan to, Dahlia? Mag-aamoy bawang pa ako sa ginagawa mo eh.
Sige na po, Tita Mila. Baunin niyo na lang po yan. Sige na. Ayoko nga. Hindi talaga niya tinanggap ang peraso ng bawang. Hindi kasi naniniwala sa pamahiin o proteksyon si Tita Mila. Lalong wala siyang hilig sa kababalaghan. Lalong lumakas ang loob kong puntahan si Lola Pinyang. Pakikiusapan ko siyang samahan ako kay Lolo Boning. Malakas ang pakiramdam ko na nasa ilalim ng panghihipnotismo ni Vince si Tita, kung hindi man gilayuma. Sunod-sunuran lamang talaga siya sa nobyo niya. Pero kung inakala niya na basta ko nilang hahayaan si Tita na kontrolin niya, maling-mali siya. Pagdating ko sa palengke, abalang-abala pa si Lola Pinyang. Nakapila ang mga mamimili na nagbabayad sa kanya. Dahil matanda na nga, kahit ano pang bilis niya, nanginginig na ang mga kamay at mabagal pa rin ang mga kilos niya. Kaya pasimple lang akong tumulong. Nang dumalang na ang mga tao, tumabi na ako sa kanya habang inaabot ang bayad ng huling customer na naghihintay. Nako Dahlia, mabuti naman na tumutulong ka. Hindi ko na nga yata kaya ang ganitong kaabala. Kinausap ko na nga si Regina na tulungan ako rito. Ayaw, mas gusto sa mall kesa sa palengke. Pera naman ang hinahanap. Minsan nga'y pagsabihan mo rin yung kaibigan mo, ha? Napakatigas ng ulo. Lola Pinyang, kailangan ko po sana ng tulong niyo. Kailangan mo ng tulong ko? Para saan naman, iha? Medyo seryoso po kasi. Tungkol po sana kay Tita Mila. Ha? May problema ba sa tiyahin mo? Bakit? Hindi ka na ba niya kayang suportahan? Wala pong kinalaman sa suporta ang problema, Lola. Tungkol po sa batang-bata niyang nobyo. Totoo bang sinasabi mo, ha? Baka naman tulad ka rin ni Regina na gusto lang makalayo, kaya naghahanap lang ng lusot. Lola Pinyang, wala po akong balak umalis at iwan si Tita. Kaya nga po ako lumalapit sa inyo ngayon. Nasa panganib po siya. Panganib ka mo? Ipaliwanag mo nga mabuti. Dali-dali kong hinila ang bakanting upuan sa tabi ni Lola Pinyang, saka umupo roon. Inilahad ko ng buong-buo ang tungkol kay Vince. Diyos na mahabagin. Kailangan nga ng tulong ng tiyahin mo sa lalong madaling panahon. Kung hindi ako nagkakamali ito na ang inaabangan na pangyayari na sinasabi ni Boning sa akin. Puntahan na po natin si Lolo Boning ngayon na. Sige, tawagin mo muna sina Tonyo at Berto. Sabihin mong isara muna ang tindahan. Sige po. Dali-dali kong nilapitan ng dalawa na nakaupo at nagpapahinga malapit sa mga sako ng kamote. Nang sabihin ko ang utos ni Lola, mabilis naman silang kumilos. Ako naman ay bumalik kay Lola at tinulungan siya sa paglalagay ng pera sa isang baga. Nang matapos kami, inalalayan ko siyang tumayo hanggang sa makalabas ng tindahan. Naghihintay na ang tricycle na sasakyan namin. Si Berto ang nagmamaneho ng tricycle habang nakaupo sa likuran niya si Tonyo. 5 minuto rin ang inabot bago kami nakarating sa bahay. Pero hindi kami pumasok sa bahay ni Lola Pinyang kundi sa kabila. Yari yon sa plywood. Sa labas pa lamang ay sinalubong na kami ng matandang may nakataling pulang panyo sa noo. Boning, kailangan namin ng tulong mo. Tonyo, Berto, dyan lang kayo sa bahay, ha? Huwag muna kayong umalis. Pumasok muna kayo, Kapinyang. Sa loob natin pag-usapan ang problema. Abay, kanina pa ako naghihintay Pero hindi ko akalain na ikaw ang darating kasama itong magandang dalaga. Magandang araw po. Ako po si Dahlia. Nabuhayan ako ng loob habang papasok sa bahay ni Lolo Boning. Halatang alam na ng albularyo ang nangyayari. Ikinandado pa niya ang pinto ng nasa loob na kami. Pati bintana ay isinara rin niya. Malapit na mangyari ang kinatatakutan namin, Kapinyang. Dahil ngayong araw,
ay ililipat na nila ang labi ni Senyor Enteng mula sa bundok. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa paglilipat ng labi, Lolo Boning? At sino po si Senior Enteng? Si Vince na Enteng po ba? Siya kasi ang nobyo ng tita ko. Si Juan Vicente Graciano Sr. ang tinutukoy ko, Ineng. Kung hindi ako nagkakamali, ay ang batang-batang si Juan Vicente ikalimang tinutukoy mo na Vince o Enteng, di ba? At nobyo pa siya ng tiyahin mo kamo. Ganun na nga po, Lolo Boning. Matanong nga kita, itong tiyahin mo, ilang taon na ba? May asawa? 45 po, Lo. Medyo matandang dalaga na. Ngayon lang po yata nagkanobyo. At balak na rin po yata mag-asawa. Pinatuloy na po kasi niya sa bahay yung lalaki. Okay lang naman po sana sa akin. Kung hindi ko lang napansin na parang sunod-sunuran si Tita Mila sa kanya. Hanggang sa natuklasan ko isang gabi na umaalis pala siya ng bahay kahit gabing-gabi na. At kagabi po, nakita ko po talaga. Hindi po ako pwedeng magkamali. Manananggal po si Vince. At may manananggal din pong dumating kagabi. Nag-usap po sila. Abay, sadyang nagpapakita na sila ah. Tama si Kapinyang. Ang buong angka ng mga Graciano ngayon ay bumaba na mula sa bundok para magtipon-tipon sa gaganaping pag-aalay mamayang gabi. Bubuhayin nila si Senyor Enteng para muling pamunuan ng kanilang tribo. Hindi ba't matagal nang patay si Senyor Enteng? Bata pa ako noon. Ang sabi namatay siya. Pero ang sabi naman ng iba, naging amaranhid siya. Dahil wala raw sumalo sa itim na bato niya. Malamang itinago nila ang katawan at hinayaan munang maputol ang kanilang lahi. At itong mga nakaraang buwan ay sinasabing may tumanggap ng itim na bato. Hindi lang matiyak kung sino. Pero si Enteng ikalima ang naatasang maghanap na matandang dalagang birhen para maging alay nila para mabuhay naman si Senyor Enteng. Napakrus ako ng wala sa oras dahil sa mga sinabi ni Lolo Boning. Lolo, paano na po yan? Magkasama sila ngayon ng tita ko. Baka ngayon nila iaalay si tita. Hindi ngayon, kundi mamayang gabi sa kabilugan ng buwan. Po? Sabihin mo na kung ano ang mga dapat gawin at kailangan mo, Boning. Tutulong ako. Abay, hindi na iba sa akin itong sina Mila at Dahlia. Tulungan mo sila. Paano po yun, Lolo Boning? Tsak na kasama na buong pamilya ni Vince sa tita. Naiiyak na nga ako. Natatakot ako na baka hindi na iuwi ni Vince ang tiyahin ko. Nagsisituloy ako na hindi pa ako sumama na lamang sa kanila. Pero wala naman akong kakayahang ipagtanggol si tita kung sakaling may masamang mangyayari sa kanya. Si Tita Mila na lang po ang natitira kong kamag-anak na pinakamalapit sa akin, Lola Pinyang. Pag nawala po siya, baka... Hinaplos naman ni Lola Pinyang ang likod ko para tumahan na ako. Pagpakatatag ka, Ineng, hindi pa ganong kalakas na aswang ang tumanggap ng bato. Maging si Enteng ikalima o ang mga kasamahan niya. Sadya pa silang mahina dahil hindi pa nila napapabangon ang kanilang hari. At yun ang pipigilan natin. Kailangan lamang natin ng mga taong tutulong sa atin. Kung nagtitipon sila mga kampo ng kasamaan, ganun din tayong mabubuti. Magkakaisa tayo para labanan natin sila at matigil na ng tuluyan ang paghahasik nila ng lagim. Tawagin mo si Tonyo at Berto sa bahay, Dahlia. Papuntahin mo sila rito. Opo, Lola Pinyang. Dali-dali akong lumabas at tinawag sina Tonyo at Berto na nasa tricycle pa rin. Magkasunod kaming pumasok ulit sa bahay ni Lolo Boning. Makinig kayong dalawa na mabuti. Puntahan niyo si Apong Goryo sa kubo niya sa Sapa. Ganon din si Kaambo sa Burol. Si Lola Juana sa hasyenda niya. Pati rin si Kaminyong sa tabing dagat. Ang sabihin niyo, pinapasundo sila ni Bonifacio. Sunod-sunod na tumango sina Tonyo at Berto nang walang pagtatanong. Halatang kilala nila ang mga tinutukoy ni Lolo Boning. Pero bago yan ay ihatid niyo muna pa uwi itong si Dahlia.
Sasamahan ka ni Kapinyang sa bahay niyo, Ineng. Tutulungan ka niya sa mga dapat mong gawin para hindi na kayo pasukin o lapitan pa ulit ng mga aswang. Paano po si Tita Mila ko? Huwag ka mag-alala. Kapag nagtipon-tipon na mamaya ang mga kilalang albularyo at albularya ni Boning, magsasagawa sila ng ritual at maghahanda ng mga sandata para sa pagsugod natin sa Memorial Park ng mga Graciano. Susugod po tayo? Oo, susugurin natin sila bago pa nila maisagawa ang ritual ng pag-aalay. Huwag kang matakot, Ineng. Gagawin namin ang lahat para mailigtas ang tiyahin mo. Samahan mo kami sa pagdarasal na kahit mahirapan man tayo, basta matatalo natin sila at mababawi natin siya. Opo. Ipagdarasal ko po na gabayan kayo ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bigyan po sana kayo ng lakas para makapanlaban ng mabuti. Na sana po ay magtagumpay kayo sa pagligtas sa Tita Mila ko. Matalo niyo po sana ng tuluyan ang angkan na puno ng kasamaan. Narito ang kwintas na may palawit na proteksyon laban sa mga aswang. Isuot mo yan, Ineng. Salamat po, Lolo Boning. Lumipad kami sa bahay ni Lola Pinyang pagkatapos. Kumuha siya ng kamangyana, iba't ibang uri ng damo, krus at cactus na halaman na para sa amin ni Tita Mila. Hindi nagtagala. Bumiyahin na kami pauwi ng bahay. Bago umalis si Berto at Tonyo, ay nagbilin si Lola Pinyang na balikan nila kami bago mag-alas 6. Huling punta ko rito nung binindisyonan pa itong bahay. Hindi ko akalain na sa pagbalik ko ay magtataboy ako ng aswang. Nababasa ko lang po dati ang kwentong aswang. Tapos, ngayon po ay nakakita na ako at problema ko pa. Pero matapang ka, Dahlia. Maswerte si Mila na ikaw ang kasakasama niya sa buhay. Tayo na. Ituro mo sa akin kung nasan ang asin at bawang ninyo. Kailangan makapaglagay na tayo sa palibot bago pa dumilim. Bago mag-alas 8, kung kailan kabilugan ng buwan ay susugod na tayo sa sementeryo. Nandito ang mga hinahanap niyo sa kusina, Lola. Marami kaming asin at bawang dito. Si Tita nga po pala. Bibigyan ko rin po sana ng kapirasong bawang kanina pero hindi niya tinanggap. Hayaan mo na. Hindi natin mapipilit ang isang tao sa mga bagay na ayaw niya at hindi niya pinaniniwalaan. Ang magagawa natin ay ang tulungan na lamang siya. Sa pagtulong natin may mabuting aral din siya matututunan. Bago tayo umalis mamaya, magpapausok tayo ng kamangyan. Pwede rin kayong bumili ng kamangyan o insenso para ipausok sa susunod. Tatandaan ko po, Lola Pinyang. Naging abala na kami ni Lola Pinyang sa mga ginagawa namin maghapon. Tumigil lamang kami saglit para mananghalian at saka nagpatuloy na ulit. Naghintay kaming sumapit ang alas 6. Saka nagpausok ng kamangyan na may mga tuyong dahon ng iba't ibang damo. Siya namang pagdating ni Berto at Tonyo para sunduin kami. Ibinalita rin nila na naghihintay na sina Lolo Boning at iba pang kasama na susugod sa Memorial Park kinagabihan. Nakasunod kaming 3 kay Lola Pinyang habang lumilibot at nagpapausok sa loob ng bahay hanggang sa mga silid pati sa atik. Itinuro ko pa sa kanila ang silid na ginamit ni Vince. Maayos ang loob nito. Wala ni isang bakas na tinulugan. Hula ko'y inayos ni Tita Mila bago sila umalis. Ilang minuto rin kaming umikot sa labas habang nagpapausok nang may narinig kaming kakaibang huni ng ibon. Oras na para umalis tayo. Tsak alam na rin nila ang gagawin nating pagsugod. Hindi po kaya mapahamak si Tita Mila, Lola Pinyang? Hindi, Dahlia. Kailangan nila ang tiyahin mo ng buhay at buong buo. Malinis at wagas. Kaya nga siya ang napili nila dahil alam nilang buong buo pa ang kanyang puri. Ililigtas ka namin, Tita Mila. Pangako po. Mag-aalas 7 na nang umalis kami ng bahay.
Hindi ako makapaniwala sa nakita ko nang makarating ulit kami sa bahay ni Lolo Boning. Sa labas pa lamang ay ilang tricycle na ang naroon at may mga tanod na nakatambay. Binati pa nila kami ni Lola Pinyang. Buhay na buhay pa rin ang pagkakaisa at bayanihan dito sa atin, ano? Kita mo at napakaraming tutulong sa atin. Oo nga po, La. Tatanawin namin ni Tita Mila na napakalaking utang na loob nito. Pumasok na kami sa loob ng bahay at lalo pa akong namangha. Mga matatandang albularyo at albularya ang naroroon. Handang-handa sa labanan dahil may mga bitbit na sibat, buntot ng pagi, karit at itak. Ilang minuto pa at sasalakayin na natin ang pagdarausan ng ritual ng mga Graciano. Ikaw, Dahlia, wala kang ibang gagawin kundi ang siguraduhing ligtas ang tiyahin mo. Kayo ni Berto, Tonyo at Kapinyang. Kami na ang bahalang humarap sa mga kalaban. Umuwi kayo kaagad pagkasama nyo na ang tiyahin mo. Isang grupo ng tanod ang susunod sa inyo para tiyaking ligtas kayo makakarating sa bahay nyo. Opo, Lolo Boning. Tatandaan ko po ang mga bilin ninyo. O siya, tayo nang magdasal at nang makaalis na. Biglang tila umingay sa loob ng bahay ng mga sandaling ito. Iba't ibang dasal ang naririnig ko. Meron pang ibang salita na tila orasyon. May kaunting pag-aalala kong naramdaman sa isiping karamihan sa mga kasama ko na magliligtas kay Tita Mila ay mga matatanda. Pero kaagad ko namang binawi. Sa isip ko, kung sila nga sa ganong edad ay napakatapang pa, dapat ako rin. O siya, umalis na tayo. Kasihan nawa tayo ng Diyos. Isa-isang tinulungan namin ni Berto, Tonyo at ng mga tanod ang mga matatandang mabagal ang kilos. Lalo na sina Lola Wana at Apong Goryo. Para na naman ulit akong kinabahan kung kakayanin pa nilang lumaban. May buntot pagi si Lola Wana. Sibat naman ang ginagawang tungkod ng kay Apong Goryo. Ang matanda pero matikas na katulad ni Kaambu ay may hawak na karit. Si Kaminyong ay may itak sa bewang. Si Lolo Boning na pinakabata sa lahat ay may bitbit na libro at may kwintas na may kakaibang palawit. 5 tricycle lahat ang umusad ilang saglit pa. Panay naman ang panalangin ko. Diyos ko, ikaw na po ang bahala sa amin. Higit kanino man, ikaw po ang may hawak ng mga buhay namin. Huwag niyo po sanang hayaang manaigang kasamaan sa gabing ito. Makauwi po sana kaming buo at ligtas. Pagdating sa gate ng bagong-bagong sementeryo, bumaba ang 4 na tanod at bubuksan sana ito. Pero nakakandado ang pintong bakal. Lumapit ang isang nagmamaneho ng tricycle. May dala itong lagari para sa bakal. Kumikislap ang bakal sa lakas ng paglalagari nito. Nabuksan ang gate ilang sandali pa. Sindihan ang mga sulok at pumasok na tayo! Ilang saglit pa'y lumiwanag lalo sa paligid. Sumabay pa sa liwanag ang paghawi ng ulap na tumatakip sa bilog na buwan. Kaya lalong nagliwanag ang paligid. Muling umandar ang mga tricycle at dumiretso sa loob. Sisimulan na nila ang seremonya ng pag-aalay kay Mila. Kaya walang pumigil sa ating pagpasok. Sa pinakadulong bahagi ng daan ay matatagpuan ang pabilog na bahay na walang dingding. Iniilawan ito ng mga sulo sa paligid. Nakapalibot dito ang mahigit kumulang 20 katao na pawang nakasuot ng mahabang itim na damit at nakatalokbong ang ulo. Sa pag-ihip ng hangin, biglang nangamoy bulok ang paligid. Noon humarap sa amin ang mga naroroon. Alam nilang darating tayo. Hindi man lang sila nagulat. Tignan mo ang mga itsura. Handang-handa ng manglapa. Sabik na sabik makapambiktima. Nakakatakot po sila, Lola Pinyang.
Parang mga gutom na gutom. Pero bakit hindi po nahati ang katawan nila? Malamang hindi sila nagpahid ng langis. Mahihirapan din silang makabalik sa katawan nila kapag sakaling matagpuan pa natin. Ngayon naalala ko na, Dahlia. Kaya hindi maganda ang pakiramdam ko na hindi nagtatanggal ng salamin si Enteng kapag kausap ko noon. Umiiwas siya na baka mabasa ko sa mga mata niya kung ano talaga siya. Kaya rin po siguro hindi siya nakikipagtitigan ng matagal sa akin. Pero kay Tita Mila, tsak gumamit siya ng hipnotismo. Ang sabi pa ni Tita, unang tingin pa lang daw, nahulog na ang loob niya kay Vince. Bumaba na sina Boning. Humanda ka na, Dahlia. Itigil nyo na ang ginagawa nyo mga kampo ng kasamaan! Yan ay kung gusto nyo pa mabigyan ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Ngayon tumigil, tanda! Nasa teritoryo namin kayo! Wala kaming pakialam kung teritoryo nyo ito! Si Tita Mila, Lola Binyang, buhay pa ba siya? Hindi siya kumikilos sa itim na altar. Maghintay ka. Maililigtas mo rin ang tiyahin mo. Huling pagkakataon mga tanda! Isuko nyo ng mga sandata nyo! Mutya! Anting-anting! Agimat! O kung ano pa! Sumabi kayo sa amin! At magkakasama tayong paghaharian ng mundo! Hangal! Idadamay nyo ba kami sa kasamaan nyo? Pasensahan tayo! Kung ganon, lapain sila! Sa isang kisap matay na saksihan ko ang labanan ng mga aswang at mga albularyo. Noong bata pa ako'y naiisip ko lamang ang mga ganitong tagpo. Nababasa minsan sa mga libro. Pero hindi ko akalain na masasaksihan ko ito ng personal ngayon ng harap-harapan at totoong totoo. Kung natakot ako sa mukha ng mga aswang kanina, mas nagulat ako sa nasaksihan kong kilos ng mga matatandang kasama namin. Walang mabagal gumalaw sa kanila. Walang uugod-ugod at nangihina. Lahat ay masiglang kumikilos. Tusok ng sibat sa kaliwa, hataw ng buntot ng pagi sa kanan. May tumatakbo pa at sumisipa. Si Vince at ang isang kasama nitong may hawak na libro ang pinuntahan ni Lolo Boning. Habang nakataas ang kamay ni Vince at tila binabasa ang nakasulat sa libro, itinaas din ni Lolo Boning ang libro niya. Malakas na nagsalita ng hindi maintindihan. Puntahan niyo na si Mila, Dahlia, Berto. Opo! Mabilis akong bumaba sa tricycle at tinakbo ang kinaroroonan ng altar. Napapasigaw ako sa mga humaharang sa akin ng mga aswang. Pero mabilis si Kaminyong. Pinagtataga niya ang mga aswang sa daanan ko. Sinamahan pa niya kami ni Berto hanggang sa tabi ni Tita Mila. Nilabanan pa niya ang kasama ni Vince na humahawak ng libro, habang si Lolo Boning ay nasulyapan kong nakapikit lamang at patuloy sa pagsasalita. Walang sino man ang nakakalapit sa kanya. Dahlia, Diyos ko, salamat dumating kayo. Kahit mahina ang boses ay nakapagsalita pa si Tita. Ililigtas ka namin, Tita. Inumpisahan kong kalagyan ng tali sa kamay ni Tita, habang si Berto naman ay nasa paanan niya. Pero sumulpot sa tabi namin si Kaambo at walang kahirap-hirap na pinuto ng tali gamit ang karit niya. Maraming salamat po. Tara na, Tita Mila. Tutulungan kita makababa. Parang wala pa akong lakas, Dahlia. Berto, tulungan mo ko. Alalayan natin si Tita. Huwag niyong kunin ang mahal ko! Nilingon ko siya. Nakatayo si Vince sa kabilang bahagi ng altar. Ang mukha niya, naaninag ko na sobrang lungkot. Ngunit nakaramdam ako ng galit sa kanya. Mahal mong mukha mo. Manloloko. Manggagamit. Ang kapal mong manananggal ka. Pinagkatiwalaan ka ng tiyahin ko. Binigyan din kita ng pagkakataon na patunayan mo sarili mo. Pero ano, gagawin mo lang alay si Tita Mila para mabuhay ang hari niyo. Napilitan lang ako. Papatay nila ako pag hindi ko sila sinunod.
Umalis na kayo mga inig! Huwag kayong maniwala sa kanya! Huwad siya! Huwad? Hindi siya si Enteng Ikalima! Kaya bilisan niyo na! Opo! Bumalik kayo! Lumayo na kami bago pa makalundag si Vince sa dako namin. Sinalubong kami ni Tonyo at silang dalawa ni Bertong umalalay kay Tita Mila. Nagawa ko namang lumingon at kitang-kita ng mga mata ko na nakatayo sa altar ang akala kong si Vince. Pinunit niya ang damit niya at sumigaw sa nakakatakot na tinig. Nag-ibang anyo na naman siya. Nasaksihan ko naman kung paano siya tinaga ng itak ni Kaminyong. Kasunod nun ay lumapit si Lolo Boning. Binasahan niya ng malakas ang aswang na bumagsak sa ibabaw ng altar. Dahlia, halika na! Pagkarinig ko sa sigaw ni Lola Piñang, ay natauhan ako at tumakbo patungo sa tricycle. Nasa likurang upuan na ng tricycle nakapwesto si Lola Piñang. Si Tita Mila na ang nasa harap. Tumabi ako sa kanya. Tita Mila, ligtas na po kayo. Hindi sumagot si Tita. Sa halip ay humagulgol siya. Umusad na ang tricycle. Okay lang po. Iiyak niyo lang po para gumaan ang pakiramdam ninyo. Hinila ko ang ulo niya sa balikat ko. Lumingon pa ako sa pinanggalingan namin sa huling pagkakataon. Unti-unting nalalaga sa mga aswang. Nasusunog ang mga katawan nila. Sa isang banda, maluwag akong nakahinga. Nagpapasalamat sa mga taong nagkaisa at hindi nagdalawang isip na tulungan kami. Nakarating kami sa bahay nang walang nangyaring masama. Bumalik na rin ang tricycle na sumunod sa amin para sunduin ang iba pa. Bababa na sana ako para buksan ang gate. Nang mula sa Bougainvillea sa di kalayuan ay may naaninag akong tao na nakatayo. Humakbang lamang siya ng kaunti pero hindi lumapit sa amin. Tama lamang ang layo niya para maaninag ko ang itsura niya mula sa liwanag ng buwan at ilaw sa daan. Si Vince yung nakatayo sa harapan namin. Parang hapong-hapo siya. Ang mga damit niya ay sobrang dumi. Nakita rin pala siya ni Tita Mila. Vince! Wag kayong bumaba! Hoy lalaki! Umalis ka na bago pa ako may magawang masama sa'yo! Masalamat ka, binibigyan kita ng pagkakataon ngayon! Gusto ko lang po makausap si Mila. Pangako po, hindi ko siya sasaktan. Hoy! Manananggal naman niloko! O kung sino ka man! Huwag kang magpapakita sa amin kahit kailan! Dahlia, hindi ako nakita mo kagabi, kundi ang tatay ko. Gusto kasi nilang pasukin ang bahay at kunin na si Mila. Akala kasi nila nagbago na ang isip ko. Naramdaman na nila ang pag-aalangan kong gawing alay ang mahal ko. Sa loob kasi na maikling panahon na nagkakilala kami ng tiyahin mo, napatunayan ko kung gaano siya kasarap magmahal at mag-alaga. Natakot ang angkan ko, lalo na ang ama ko. Kaya susugod sana sila kagabi. Pero hindi ko sila hinarap kagabi. Ang katwiran ko, dadalhin ko naman si Mila kinabukasan. Kaya pumunta ako sa tita mo kung kailan nandun ka rin pala. Kung pumayag lang sana ang tita mo na magtabi kayo sa pagtulog kagabi, nakaalis sana ako. At hindi na sana nangyari ang lahat ngayon. Bala ko sanang ialay ang sarili ko sa lolo ko. Ako na lang, sa halip na si Mila. Hoy Enteng! Kung makapagsalita ka, parang buo pa rin ang puri mo ah! Napatawa si Vince, pero tawang may halong lungkot. Opo, Lola Piñang. Buo pa po ang puri ko. Pinakiingatan po kasi ako ng pamilya ko. At ako naman tong si masunuring anak. Hindi talaga lumubag. Takot po talaga kasi ako sa angkan ko. Lahat ng pinapagawa nila sa akin sinusunod ko. Natuto akong magnegosyo. Pero ang totoo naghahanap na ako ng alay. At nakilala ko nga si Mila habang nag-aalok ako ng internet. Kahit anong sabihin mo, aswang ka pa rin! Walang magbabago doon! Teka,
Umamin ka nga, Enteng. Ibig mo sabihin nakokontrol mo ang sarili mong gumawa ng masama? Ginagawa ko po ang lahat ng makakaya ko, Lola Pinyang. Sa awa po ng Diyos, nalalabanan ko naman po. Pero, nandun pa rin po eh. Nasaan ka naman kanina? Inuwi ako ng angkan ko sa bundok. Kinulong nila ako doon pagkatapos ko madala si Mila sa Memorial Park kanina. Pero nakatakas ako. Kung totoo ang sinasabi mo, pumunta ka sa bahay ni Boning. Isuko mo ang sarili mo sa kanya. Sige na, umalis ka na at pumunta doon kung talagang seryoso ka. Opo, Lola Pinyang. Pero may sasabihin lang po sana ako kay Mila. Sabihin mo na, pero wag na wag kang lalapit. Kanina ka pa daldal eh. Sige, Mil, totoong mahal kita. Patawarin mo ako sa ginawa kong panloloko sa'yo. Pangako, magbabago na ako. Ingatan mo ang sarili mo, mahal. Aalis na ako. Vince ko! Sinundan ko ng tingin si Vince. Nakayuko siya at lagdag ang balikat na naglakad palayo. Hanggang nawala ng tuluyan. May narinig kaming tunog ng papalayong motorsiklo. Saka pa lamang ako nakahinga ng maluwaga. Samantalang si Tita Mila ay umiiyak pa rin sa tabi ko. Bubuksan ko lang ang gate, tita. Hindi siya sumagot, pero umayos naman siya ng upo. Bumaba na ako ng tricycle. Kinapa ang susi sa sikretong lagayan at binuksan ang maliit na pinto. Pagkatapos ay tinungo ko ang lock sa gitna ng gate. Binuksan ito ng tuluyan para makapasok ang sasakyan. Inalalayan pa rin ni Tonyo at Berto si Tita Mila sa pagpasok sa bahay. Ako naman ay si Lola Pinyang. Nagpahuli kami ng pasok sa loob dahil may gusto rin kasi akong itanong sa kanya na ayaw kong marinig ni Tita Mila. Lola Pinyang, anong mangyayari kay Vince kung totoo ngang pupunta siya kay Lolo Boning? May ritual para mawala ang pagiging aswang ng isang tao. Talaga po? Paano po yun? Bibihira ang mga aswang na nakokontrol ang sarili. At nalalaman pa ang tama at mali sa ginagawa nila. Pero tao lang din sila katulad natin. At ang grupo ni Boning ay naniniwala na ang mga masasama kapag tunay na gustong magbago ay dapat bigyan din ng pagkakataon. Dahil doon, nakagawa sila ng ritual para mawala ang tila sumpa ng pagiging aswang ng sino man. Kayola, hindi po kayo albularya? Hindi. Pero marunong ako ng mga simpleng panggagamot na napatunayan ko naman sa sarili ko na epektibo. Katulad ng paggamit ng mga halamang gamot para mapagaling ang mga nararamdaman kong sakit. Lalo pa ngayong matanda na ako. Parang gusto ko rin pong matutunan ng mga ganyang bagay. Si Tita Mila po kaya? Ang hilig po niya sa mga halaman. Nasa kanya kung gusto niyang matuto. Ang mahalaga naman kasi sa isang bagay na gagawin mo ay kung gusto mo talaga at kung naririyan ang puso mo. Bakit naman hindi? Sana gustuhin ni Tita. Tingin ko po kasi maaaliw siya sa ganon, Lola Pinyang. Noon pa lamang kami pumasok ng tuluyan sa bahay. Pinuntahan namin sa sala si Tita Mila na doon pinaupo ni Tonyo at Berto. Nakapikit siya pero hindi na umiiyak. Lola Pinyang, total, gabing-gabi naman na po. Dito na lang kayo matulog nila Tonyo at Berto. Sa totoo lang kasi, hindi pa rin ako kampante na dalawa na lang kami ni Tita ang maiwan dito mamaya. Sumabat na nga rin sa usapan namin ni Lola Pinyang si Tita Mila. Mahina at medyo garalgal pa rin ang boses niya. Oo nga po, Lola Pinyang. Bukas na po kayo umuwi. Ipagluluto po kayo ni Dahlia ng hapunan. Aba sige,
Parang nakapagbakasyon na rin kami sa hotel nito. Sige po, ihahatid ko lang po si tita sa kwarto niya. Lola Pinyang, bakit Mila? May masama pa ba sa pakiramdam mo? Sabihin mo. Wala naman na po. Parang wala lang po talaga akong lakas. Para rin pong nanginginig pa ang mga kalamnan ko. Kaya baka po pwedeng samahan niyo na lang po ako sa kwarto habang nagluluto si Dahlia. Hindi ko pa rin po yata kayang mag-isa eh. Natatakot pa rin po ako. Parang bumabalik sa isip ko ang mga nangyari. Kailangan ko lang din po ng kausap. Sige Mila, sasamahan kita. Oo nga pala Dahlia. Parang may nakita akong tanim na sambong sa labas. O baka meron kayong damong Maria. Mainam yung ipahid para makalma ang kalamnan ng tita Mila mo. Opo, may tanim si tita ng mga ganyan. Papakuha na lang po kay Tonyo. Inihatid namin si Tita Mila sa silid niya. Iniwan ko sila doon ni Lola Pinyang at inasikaso na ang pagluluto. Habang nasa kusina at mag-isa, hindi ko mapigilang mapatulala. Parang masamang panaginip ang nangyari. Hindi pa rin ako makapaniwala. Mabuti na lamang dumating sina Berto at Tonyo na may bitbit ng dahon ng sambong at damong Maria. Nakipagbiruan at nakipagkulitan pa sila sa akin. Kaya naaliw ako kahit paano. Nalaman ko rin na magkakaedad lang pala kami, pero hindi lang nagkakilala nung mga bata pa. Nang gabi ring yun, ay magkatabi kami ni Tita Mila sa pagtulog. Habang si Lola Pinyang ay piniling sa kutsyon na inilatag sa sahig mahiga. Baka raw kasi mahulog siya sa kama. Sina Berto at Tonyo ay sa sala. Ayaw nila sa guest room dahil gusto pa rin lang magbantay sa paligid. Inaumagahan. Pagkakasunod kaming nagising tatlo ni Tita Mila at Lola Pinyang. Kumusta na ang mga pakiramdam ninyo? Lalo ka na Mila. Mabuti na po Lola Pinyang. Nakatulong ng malaki yung pinahid niyong maligamgam na sambong at damong Maria sa katawan ko kagabi. Kayo po, Lola Pinyang, kumusta po ang tulog nyo? Hindi naman po kayo nahirapan para bumangon at umihi. Ang baba po kasi ng kutsyon na hinigaan nyo. Abay, masarap ang tulog ko. Para akong nasa hotel. Naalala ko tuloy ang mga gala ko nung kabataan ako. Manood lang ng sine, langit na sakit. Isang araw manood tayo ng sine, La. Ay nako, wag na. Hindi ko nakakayanin ang bumiyahe ng malayo. Dito na lang po sa bahay kung ganun. Pwede ba yun? Hindi ba't malaki ang dapat na pinanonooran ng sine? Meron po si Tita Mila, Lola Pinyang. Tara po, ipapakita namin sa inyo. Inalalayan namin ni Tita Mila si Lola Pinyang na tumayo. Hanggang sa makarating kami sa entertainment room. Gising na rin sina Tonyo at Berto. Kaya sumunod na rin sila sa amin. Masaya kami ni Tita Mila na nakipagkwentuhan sa kanila hanggang sa magpaalam kami para magluto muna ng almusal. Paglabas namin sa entertainment room ay niyakap ako ni Tita Mila. Utang ko sa iyo ang buhay ko, Dahlia. Kung hindi dahil sa ginawa mo, baka pinaglalamayan na ako ngayon. Tapos pinag-isipan pa kita ng masama. Akala ko talaga gusto mong agawin si Vince sa akin noon. Maraming salamat talaga ha. Ginawa ko po yun dahil ayoko pong wala kayo, Tita Mila. Hindi ko po alam kung paano na ako kung wala na po kayo. At hindi ko po kayang agawin ang nobyo nyo, Tita. Maliban sa lahi. Kainis ka talaga. Biro lang po. Ang totoo, type ko rin po si Vince nung unang kita ko pa lang. Kaya lang, nung malaman kong nobyo mo na siya, wala na. Pero aaminin ko po, na nagduda talaga ako na totoong magkakagustuhan kayo. Tsaka ako at gwapo siya. Mas bata siya kaysa sa akin. Hindi ako magagalit kung yun ang iniisip mo, Dahlia. Nagpapasalamat nga ako dahil sa pagdududa mong yun, nailigtas ako sa kapahamakan.
Pasensya ka na talaga ha. Muntikan ka pang mapahamak ng dahil sa akin. Kayo nila Lola Pinyang. Utang ko sa inyo ang pangalawang buhay ko. Naging maramdamin ang pag-uusap namin ni Tita Mila. Kung hindi lamang may naghihintay na mga bisita para kumain malamang hindi pa rin kami tumitigil sa pag-iiyakan Nasa kusina na kami at nagluluto nang tumunog ang doorbell. Pagsilip ko sa bintana, nagtitili akong tinawag si Tita Mila. Hoy Dahlia! Sino ba to? Diyos ko! Ang daming matatanda! Sila ba yung mga kagabi? Opo, tita. Sila nga po. Tara po, salubungin natin sila. Sandali! Ako nang sasalubong sa kanila. Tawagin mo na lang sina Berto at Tonyo. Bumili na lang kayo ng lutong pagkain para hindi na maghintay ang mga bisita natin habang nagluluto tayo. Sige po. Kami na po ang bahala sa pagkain. Kayo na po sa mga bisita natin. Walang pagsidla ng tuwa ko. Sa unang pagkakataon napakarami ng mga bisita namin ni Tita. Masayang-masaya akong pumunta ng bayan kasama sina Tonyo at Berto. Habang si Tita Mila ay inasikaso ang mga bisita namin na dinala niya sa entertainment room para manood ng lumang pelikula na kapanahunan pa ni Lola Pinyang. Pansit malabon, tinapay, mga prutas, inumin at ilang personal na gamit ang binili ko para sa mga bisita. Hindi pa kami magkasya sa pang-12 mesa sa bahay sa dami namin. May mga dumating pang mga tanod na tumulong din sa amin nung gabing yun. Tawanan, kwentuhan, binalikan namin ang mga nangyari. At parang hindi pa rin ako makapaniwala na nailigtas namin si Tita Mila at natalo pa ang angkan ng mga aswang. Usap-usapan maging sa kabilang bayan ang nangyari kagabi. Mabuting ang kumalat at nang magtanda na ang iba. Lolo Boning, itatanong ko po sana yung tungkol sa natirang Graciano, si Enteng Ikalima. May balita po ba kayo sa kanya? Pumunta po ba siya sa inyo kagabi? Hindi ko napigilang itanong ang tungkol kay Vince. Para kasing wala man lang nagbabanggit. Ayaw mali sa isip ko ang tungkol sa kanya hanggang wala akong nalalamang balita. Para na rin sa ikakatahimik namin pareho ni Tita Mila. Huwag na natin siyang pag-usapan sa ngayon, Dahlia. Ang totoo niyan ay may gusto pa talaga kami sabihin sa inyo na isa pang dahilan kung bakit kami pumarito. Ano po yun, Lolo Boning? Sabihin niyo na po, Lolo Boning, para mapanatag na po kami. Nagpunta si Enteng si Vince pala sa bahay kagabi. Nagmamakaawang tulungan namin na mawala ang pagiging aswang niya. Gustong-gusto ng gwapong binata magbagong buhay at mamuhay ng normal. Kaya isinagawa namin ang ritual ng pagpapalabas sa alaga niya sa tiyan. Naging matagumpay po ba kayo? Hindi na po ba aswang ang nobyo ko? Mahal mo na talaga siya, no, Mila? Yumuko si Tita Mila at hindi nakasagot. Nalilito naman ako sa nararamdaman ko. Nahati ang kalooban ko. Parang bumabalik na naman kasi ang takot ko na baka hindi pa talaga tapos ang panghihipnotismo kay Tita Mila. Ang malala pa, naisip ko paano pag naging aswang din ang tiyahin ko. Humahanga ako kay Vince. Kinaya niya ang ritual. Katunayan ay nagpapahinga siya sa bahay. Pwede ko ba siyang makita? Tita naman, pwedeng wag muna ngayon. Tama si Dahlia, Mila. Sapat nang alam mong kinaya niya ang ritual. Bigyan mo muna ng panahon na humilom ang lahat. At kung tunay nga ang nararamdaman niyo sa isa't isa ng lalaking yun, tsak na gagawa mismo ng paraan ng tadhana para magkita kayong muli. Sinang-ayunan ng iba pang naroon ang sinabi ni Lola Pinyang. Pumayag din naman si Tita Mila. Hapon na magpasyang magsipag-uwian si Lolo Boning. May iiwan na naman kami ni Tita Mila.
Pero laking pasasalamat namin na nagkusa sina Berto at Tonyo at ang dalawa pang tanod na sa bahay ulit magpapalipas ng gabi at sa mga susunod pang araw. Hanggang sa tuluyan na kaming mapanatag. Muli ay nagpasalamat kami ni Tita Mila kina Lolo Boning sa lahat ng tulong, sakripisyo at mga payo nila. Makalipas ang ilang buwan, sa awa ng Diyos ay panatag na ulit ang loob namin sa bahay. Si Tita Mila ay abala na sa pagtatanim ng mga halamang gamot sa garden. Masayang masaya ko na nakahiligan niya yon. Sa kanya na kasi kumukuha ng binebentang tuyong halamang gamot si Lola Pinyang. Si Berto'y sa amin na nga pala nakatira. Bumili ng sasakyan si Tita Mila at siya ang nagmamaneho. Hardinero at all-around helper na rin namin siya. Wala na kaming nabalitaan tungkol kay Vince. Ang huling binanggit ni Lola Pinyang tungkol sa kanya ay umalis raw ito kasama si Lolo Boning. Naging kanang kamay na si Vince ng albularyo. Ako naman para hindi mainip sa bahay, kapag walang ginagawa, tumutulong ako sa tindahan ni Lola Pinyang. Mula sa pagkilo ng mga gulay hanggang sa pagripak ng mga laurel at paminta. Pakiramdam ko nga balang araw ay magiging negosyante rin ako. Sobrang daming natutunan ko sa pagtitinda dahil kay Lola Pinyang. Nabanggit ko nga yun kay Tita Mila isang araw. Aba, maganda yan. Baka isang araw ikaw na ang papalit kay Lola Pinyang sa palengke. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng kapital, ha? Kaunting panahon pa po. Bakit? Ano pa bang hinihintay mo? Mag-aasawa ka muna. E di magpakasal na kayo ni Berto. Tita naman, kung ano-ano sinasabi, nakakahiya kay Berto. Magkaibigan lang kami, no? Sus, nahiya ka pa. Kitang-kita ko naman kung gaano kayo kakomportable sa isa't isa. At kung sakali hindi ako tutol dahil kilala ko na si Berto. Boto ko sa kanya para sa'yo. Si Tita, sinabi na ngang hindi kami. Ay nako, ayaw talagang umamin, no? Manang-mana ka talaga sa akin, Dahlia. Tita, bago po sana ako, kayo muna. Hindi nagsalita si Tita Mila. Nakatingin lamang siya sa akin na parang nag-iisip pa. Ang totoo niyan, may pagtatapat ako sa'yo, Dahlia. Ano po yon, Tita? Ikaw yata tong may dapat na namang aaminin eh. Panay na naman ang telebabad nyo. Ano, may nobyo na naman kayo ulit? Oo. May nobyo na kasi ulit ako. Talaga po? Sino? Ilang taon na? Tagisan? Paano niyo po nakilala? Kailan siya pupunta rito? Ay, hindi ko alam kung matutuwa ka o hindi, Dahlia. Pero nagkabalikan kami ni Vince. Po? Si Vince pa rin? May balita pala kayo sa kanya pero itinago niyo na naman. Parang gusto ko nang magtampo niyan. Nasa Singapore na si Vince, Dahlia. Noong umalis siya kasama ni Lolo Boning, napadpad sila sa syudad. Nahilig siya sa computer at nag-aaral siya. Tapos may nagrekomenda sa kanya na magtrabaho bilang IT staff. Ang totoo niyan siya ang pupuntahan namin doon ni Susan. Nagbukas sara lang ang bibig ko. Napangangapa ako dahil sa gulat. Sinamantala naman ito ni Tita at nagpatuloy siya. May basbas ni Lola Pinyang, Lolo Boning at iba pang mga albularyo ang relasyon namin, Dahlia. Lalo na si Lolo Boning. Nakausap ko siya sa video call bago pa umalis si Vince. Paano po kayo nagkausap ulit ni Vince? Hindi naman kasi nawala ang account ko online. Ganon din naman si Vince. Doon kami nagkausap ulit. Siya kasi ang nagturo sa akin ng pagkakabit niya ng internet Kaya pareho namin alam ang site na yun. Nakakagulat po. Pero dahil alam ko mapagkakatiwalaan naman sila Lolo Boning, tanggap ko na rin po. Masaya po ako para sa inyo. Maraming salamat sa pag-unawa, Dahlia. Sana po ay maging masaya kayo ni Vince habang buhay, Tita Mila. At ikaw,
makatagpo ka na rin sana ng magmamahal sa'yo. At kung pwede lang, wag umabot sa edad ko, ha? Titignan ko po. Anong titingnan? Gawin mo. Abay di hamak na mas maganda ka sa akin, no? Tapos wala magkakagusto sa'yo? Hindi ako papayag. Kung ako nga na ganito ka tsaka ang pagmumukha may nobyo. Ikaw pa kaya? Napangiwi ako na natawa. Kung makalait si tita sa sarili parang wala nang pakialam. Isa sa mga pagbabagong napansin ko sa tiyahin ko ay ang pagtanggap niya sa kanyang pisikal na itsura. Hindi na siya ganon kahilig sa pampaganda. Mas gumagamit na siya ngayon ng mga natural na nilalagay sa mukha. Gumagawa pa siya ng sariling pampahid mula sa mga halamang gamot sa garden niya. Masaya ako para sa tita Mila ko. Natagpuan niya ng lalaking para sa kanya. Hindi naging hadlang ang kanilang nakaraan para magpatuloy sila sa pagmamahalan. Ako naman ay masaya na rin. Kahit hindi pa ako sigurado kung makakatagpo ako ng lalaking magmamahal din sa akin ng totoo. Ang mahalaga sa akin ngayon ay masaya at kontento ako sa kung anong meron ako. At yun ang mga taong hindi ko man tunay nakadugo. Pero ang pag-aalala na pinaparamdam sa akin ay higit pa sa isang malapit na pamilya. Halos 1 buwan si Tita Mila sa Singapore. At habang wala siya, iniimbitahan ko sina Lola Pinyang, Kaambo at Kaminyong sa bahay. Sila na lamang ang malalakas na kayang pumaro at pumarito, basta may sundo lamang. Minsan ay dinadalaw din namin si Lola Wana at Apong Goryo. Nasa malayong syudad naman daw si Lolo Boning. Na magkita kami ng kaibigan kong si Regina isang araw. Tinawanan pa niya ako sa naging kapalaran ko raw. Imbis na mamuhi raw ako sa modernong paraan, parang umurong daw ako. Malayong malayo sa kanya. Imbis na pabata ang nakakasama, patanda ng patanda ang sa akin. Hindi naman problema sa akin ang ganoon. Ang mahalaga, marami akong mabuting aral na natutunan sa buhay dahil sa mga matatandang kasama ko. Kasama ng mga paniniwala sa pamahiin at proteksyon laban sa masasamang elemento. Mga bagay na daladala ko sa pagharap ko sa modernong mundo na ginagalawan ko sa kasalukuyan. Walang masamang maniwala at maging maingat dahil sa mundo na ating ginagalawan, lahat ay pwedeng mangyari. At mas madalas sa hindi pa natin inaasahang pagkakataon. Wakas.